Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Alam nyo, no, ako, bilib ako rito kay Digong. Bilib na bilib ako rito. Lalo-lalo na sa kanyang mga alipores, no? Eto, sa vlog ni Atty. Enzo, nakalagay dito, Kibuloy daw for senator. Anak ng puta, nakakulong na. Patong-patong ang kaso. Puro no bail. Rape, human trafficking, ako no. Pero tatakbo pa senador si Kibulog, no? Sabi, Si Digong naman, tatakbong mayor ng Davao, no? At si Basti yata ang vice mayor. Yan ang mga nakabalita di ba mga friend? Si Bongo, senador. Si Bato, senador, no? Parang ano lang sa kanila, no? Parang wala lang sa kanila. Yung mga kasong isinampa, no? Sa kanila, lalo-lalo na itong ICC is just around the corner. Pero parang wala lang, mga friend? Tanong. Wala naman silang immunity from suit, di ba? At saka, ibig mo ba sabihin, kung kandidato ka, hindi ka pwedeng arestuhin pag nandyan na yung mga arrest warrant sa'yo? Si Senador Laila de Lima nga, senador, na-aresto, di ba? Kung sa sinampang kaso lang, mas grabe itong mga kaso na kinaharap nito. Sila Digong, mga plunder yan si Bato sa ICC, sa EGK, si Bongo, may sinampang kaso na rin dyan, si Senator Trillanes, na mga no bail recommended, no? At hindi mga basta kaso. Hindi ka naman pwede magsampa ng kaso ng ganun-ganun lang na wala kang diba? Although sasagutin nga yan, sasagutin yung mga sinampahan mo ng kaso, tsaka re-reviewin ngayon yan kung ng Department of Justice nga, ng prosecutor, di ba? At pag may nakitang probable cause dyan, check na may warrant of arrest ka, di ba? At no bail ka. Yan. No, mga boss. Punta tayo dito kay Digong, no? $79 na pala to, no? Sus Mariosep, no? Pero talagang ganun, di ba? Pagka dumating na yung arrest warrant nito, tinitignan ko napakiramdaman ko mga friend no? Yung Duterte drug war sa Kongreso, sabi niya pupunta raw siya, katagal, kung ipapatawag daw siya, daming patawag na. Wala yata sa to si Digong, no? Ilang beses siya pinapatawag, di ba? Ako, sa hula ko lang, mga friend. Lato to. Pag dumating, talagang pag diniinan to ng gobyerno ni Marcos, tapos hula to. Nagsisingawan na yung baho, di ba? Nandiyan pa si Duterte. What more, kung binigay na sa ICC si Duterte, inaresto na rito. Hindi naman problemang arestuhin yan. Kasi nga, kandidato, di ba? May magagawa ba siya pagka pinaaresto na siya, di ba? Ng Interpol, di ba? Yun lang yan. Palagay ko lang mga friend, yun ang laro ni Bongbong. Tahimik siya, di ba? Maski na sinasabi sa kanya, bangag, kung ano-ano, di ba? Bumaba ka na, marami sinabi, nasa drug list ka, kung ano-ano pinagsasabi ni Digong, pero hindi umimik si Bongbong. Umimik man, konti lang, di ba? Wala rin siyang imik, maski na hindi pumupunta maski na, wala, siyempre, ano ba kayo sa Quadcom? Wala siyang tanong-tanong, hindi natin alam pero ibang galaw Gaya na sabi, ang ilog
Pag tahimik, malalim yan. ba? Tsaka ito, mga friend. Pag lumabas na ho talaga yan at inaresto yan, tapos na. Pag nahuli na yung ulo, yung mga katawan na yan, pupulutin na lang yan. O, sana, tama ako ha. Lahat ho ng baho niyan, ng Administrasyon Duterte, pag nakuha na ho yung ulo, sisingaw na ho lahat yan. Ngayon pa lang, nagsisingawan na, di ba? Punta ho tayo dito sa pulis na tinitingnang susi sa Barayuga case. Tumakas na. Ba yan? Pakinggan natin to ha. 5 hours ago lang ho ito eh. Umabot na sa 4 na pulis ang inalis sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod kay dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo at Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, inalis din sa pwesto ang dating asawa ni PCSO General Manager Reina Garma na si Police Colonel Roland Villela na dating nakatalaga sa PNP. Ito ho to. Isa ho ito sa mga sumingaw na nangyari nung panahon ni Digong. At sinong tinutukoy? Garma. Chicks ni Digong. Tsaka yung Leonardo ba yun? Tuloy. PNP Information Technology and Management Service. Gayun din, si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox na dating nakatalaga sa CIDG. Yun yung Tox, di ba? Natatandaan nyo? Yung Tox, yun ang kumontak sa kanila. Bata ni Garma. Ha? Nawawala na ho. Pakinggan natin. At naging police security detail ni Garma. Siya po yung sinasabi na di umano ay nagbigay ng money dito kay Nelson Mariano at siya rin di umano yung allegedly bata ni GM Garma na nagbibigay ng information. So siya yung link. So critical yung magiging connection po niya dito sa kaso po na ito. Sabi ni Colonel Jim Fajardo, critical ang kanyang magiging pero wala na eh. Ba't hindi ninyo tinutukan yan? Ngayon, manhunt na naman. Kung buhay pa yan. Paano kung wala na? Pakinggan natin, tuloy natin. And I was informed earlier by General Torre na nung pinuntahan po nila itong tao na ito sa kanilang bahay, hindi po nila natagpuan at ang humarap po sa kanila ay yung misis. At pagharap po ng misis ay ibinigay po niya yung letter of resignation ni Sergeant Kausap. Tindi, no? Sabay resign. At wala na. Nagbigay na letter of resignation. Hindi na nagpakita yung Tox. At right there and there ay isinurrender po yung baril niya. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na bagamat nag-resign na si Sergeant Kausapin, hindi pa rin ito ligtas sa investigasyon ng PNP. We have to make it clear, kahit po nag-resign siya, hindi po yun na magiging dahilan para hindi po natin siya imbestigahan at habulin po with respect dito sa kaso po na ito, because it appears na meron po siyang malaking kinalaman po dito dahil na-mention po siya dito sa kaso ni GM Barayuga. And if you may recall, doon din po sa iniimbestigahan doon sa pagkamatay ng 3 Chinese national doon sa Davao Penally, his name was also mentioned. Naniniwala din ng... Kaya nga, ganyan pala ka importante ang tao na yan. Ba't hindi nyo pa pinostihan? Yan naman tayo no? Para si Bantag lang din, di ba? Umatin pa ng graduation, papasyal-pasyal sa Baguio, nung bumaba yung arrest warrant, wala nang Bantag. Ganito na naman eh. Ang laki ng intelligence pa nyo eh. Alam nyo na palang importante yan, hindi nyo pa pinostihan. Tuloy nyo. Ng PNP na malaki ang maitutulong ng magiging pahayag ni Sergeant Kausapin sa isinasagawang investigasyon kaya't may apela ang PNP dito. Yeah. Sinasabi nga natin flight is a sign of guilt, pero gusto pa rin natin umapila sa kanya kung siya ay may nalalaman, siya ay natatakot, kaya siyang proteksyonan po ng PNP po. But the fact na siya ay nag-resign, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. But again, it would be for his own... Ano pa? Di magtago. Kaya nga nag-resign na siya. Para magtago na siya. Di ba?
Best interest kung magpapakita po siya. 3 sa 4 na pulis na inali sa pwesto ay naka-restrictive custody sa Personnel Holding and Accounting Unit habang patuloy namang pinaghahanap si Sergeant Kausapin alias Tox. Kaugnay nito, sinabi din ni Colonel Fajardo na tukoy na ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga kung saan naging cold case ito. Hawak na po ngayon ng Special Investigation Team yung mga dokumento po at mga records po ng case with respect po sa naging investigation po at na-identify na rin po nila kung sino-sino po yung mga pulis na nakahumawak po ng mga kaso po na ito at kausap ko po si General Torre and they are confident po doon sa tinatakbo po ng kanilang investigation ay ma-identify po nila yung mga personalities that may have possibly na may kinalaman po dito sa kaso po na ito. Si Barayuga ay tinambangan ng suspect na lula ng motorsiklo sa Samat Street, Mandaluyong City noong July 30, 2020. Leia Ilagan. Eto pa mga boso. Dating alam na pala nitong mga mista ni General Barayuga yung mga sila Mendoza. Pakinggan nyo Pero sa takot nila, hindi pa nila inilabas. 2020 pa raw nila hawak Pakinggan nyo. 2020 pa hawak ng mga mista ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang nagturo sa umunoy nasa likod ng pagpatay sa retiradong general. Hinintay nila ang tamang panahon para sa kaligtasan ng whistleblower at kanyang pamilya. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan matapos ang pananambang kay dating PCSO Board Secretary at retired General Wesley Barayuga noong July 2020. May ideya na umano ang kanyang mga klase mula sa Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa kung sino ang mga utak sa krimen. Our classmates who are in government positions, they form nagkaroon sila ng core group to work on it silently, to gather witnesses and evidences, siyempre para sa resolution ng kaso and to seek justice for our classmate. Aniya, October 2020 pa nila hawak at pinuprotektahan ang mga pangunahing Dating hawak na pala nila, October 2020 pa. Ngayon lang lumitaw, 2024, itong sila Mendoza, testigo sa krimen na sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano. Takot siya sa buhay niya at saka sa pamilya niya na kung magsasalita siya agad is babalikan. Ang sabi niya is he will tell everything at an opportune time, sa tamang oras. Ang tingin nila ay tamang oras, dumating nang magpalit ang administrasyon, lalo nang mag-imbestiga ang House Quad Committee sa extrajudicial killings ng administrasyong Duterte. Noon na raw nakasilip ng pagkakataon ng mga mista ni Barayuga na ilutang sina Mendoza. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Mendoza sina dating PCSO General So maliwanag, mga friend. 2020 pa nila hawak yung mga tao, pero takot sila. Kanino sila takot? Sa buhay. Kanino sila? Sino tinutukoy nitong mista na to? Diba? Kay Duterte sila takot, diba? O ngayon, kung mawala na si Duterte, nagkaroon na sila ng liwanag, diba? Marami pa hong ganitong lalabas, mga friend. Marami pa yan. Pag nawala na yung ulo. Manager Ruina Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Tangin mo itong Edelberto Leonardo, sa mga oras na to, commissioner pa ng Napolcom. Tinuro ng Mendoza, yan Tuloy. Siyang nag-utos umano sa kanya para planuhin ang pagpatay kay Barayuga. 4 na taon na since his assassination. Finally, nakakita na rin ng liwanag para matapos yung kaso. Napausad ba ng kaso? Posibleng masakripisyo ang karera ni Mendoza sa pulisya ayon sa Internal Affairs Service ng PNP. Kung totoo man, lahat ng mga kanyang sinasabi dito, ito ay isang grave offense, na ang maipapataw na parusa dito, ang pinakamabigat sa administratibo, yung pagkakatanggal sa serbisyo. Iimbestigahan din ng IAS
kung may dapat managot sa mga nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga sa Mandaluyong City. Unang humawak sa investigasyon ng hepe noon ng Mandaluyong City Police Station na si Colonel Hector Grijaldo, nakaklase ni... Ito isa yung Hector Grijaldo, no? Nag-imbestiga ng investigasyon yata nito, nakapikit eh. Kaya walang nakuhang liwanag. Tuloy. Sinigarma sa PNP Academy. Walang nangyari sa 6 na buwang... Kaklase pala ni Garma. Mga pulis PNPA na naman. Wala nangyari. Investigasyon kaya naging cold case at otomatikong napunta sa PNP CIDG. Kung saan man mahahantong itong ebidensya nito, malalaman natin na ganoon talaga. Let the axe fall where it may. Pinuri naman ng Justice Secretary ang Quadcom dahil sa kasong ito. I still marvel at the information that they're getting. Nakakatuwa. At is suddenly now warm again. Kasi maraming cold cases ngayon. Nagkakaroon lang ng liwanag kung merong whistleblower. Para sa GMA Integrated News. Yan mga friend, ha? Kaya mga general, no? Mga friend, takot sa buhay nila nung panahon ni Digong. Bakit? Yan, nangyayari. Patay, di ba? Pagka, tepok, kaya nga, ewan ko, no, kung yan hindi pa nakikita ng mga tao sa paligid ni His Excellency, di ba? Alam niyo mabigat na isang nasa likod ni Marcos. Yun hong Enrile, kadidismiss lang ng mga kaso ni Enrile, na plunder, dismiss, di ba? No, siyang senior political advisor yata ni Bongbong di ba? Dating yan. Secretary of National Defense din niya yata yan noon panahon ni Marcos di ba? Si Enrile. Tsaka edad lang ho yata ni Enrile ang tumanda, pero yung utak normal pa rin. Magaling matalino pa rin, no. Yan ang topic natin ngayon. Tsaka yun nga, sige. Parang pinapanood na lang siguro to yung mga to itong mga Duterte boys at saka si Digong. Parang wala sa kanila, no. File mayor, file ng senador, o parang wala silang, parang kalmadong-kalmado sila na walang mangyayari sa mga kasong kinakaharap nila, na kakaharapin nila. Parang mga friend, kampante sila, na hindi sila gagalawin, no? Bigla na lang, buiga! Ganun mangyayari dyan. Mag-collab na po tayo, mga boss. Braveheart, welcome to the club. Gandang gabi po, Karox. From South Korea. From South Korea po, Andiyan si Jeff Ramos, sa South Korea din, yung anak-anakan ko. Shout out, Jeff. Ito. Merlinda Estrella, welcome to the club. Ewan ko kung bakit ganyan ang sistema ng politika sa bansa natin. Maging sa pag-file ng COC, maging mga convicted, maraming kaso ay pwedeng tumakbo. Masyadong garapal. Gaya ng sinabi ko, Merlinda, ang politika sa Pilipinas ay cancer, stage 5. Wala nang gamot. Chipista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at samahan mo pong pamilya at sa mga ka-warriors. Grabe itong si Kakamping na luma ang mga DDS sa pamumura, ay matapang pa kay Epifanio Labrador. Totoo yan. Kasi itakasyo yung mukha niya, si Epifanio Labrador nakatago, di ba? Chipista Bunao ulit, Nakakatuwa ka talaga, kuya. Kahapon lang tuwang-tuwa ka. Ngayon naman, sakit ulo mo. Hinay-hinay lang, kuya. Ang puso mo. God bless po. God bless, Chipista. Sino naman di mabubusit? Chipista. Siya naman ngayon daw ang the chosen one. Kay Comelec. Alam mo, Comelec, tanungin nyo nga muna yan bago nyo pabayagang mag-file ng kandidasyan, tapos picture. Pero may nag-interview, Mabuti pa yun, buti pa yun, nagpa-interview. Si Budot, nagsarita lang, pero ayaw magpa-interview. Ano yan, panood ko kay Atty. Claire, tawa-tawa,
Anak ng kamote. Bakit nagpapa-interview si Budot? Kung tanongin sa kanya, yung tungkol sa plunder na sinampa sa kanya, na pinababalik sa kanya yung 124 million yata yun. Ayaw niya balik. Pumasok sa bank account niya. Bukas kayo, sabi ni Budot, Ay, nako. Putik yan. Ang daming tatakbo, Puta. Ewan. Yung si Bundok, tatakbo rin, senador din. Ano ba? At, sabi nga ni Atty. Claire, iisa ang mga kanilang pangako. Hahanguin ang mga mahihirap. Tagil kayo. Mabwisit. Tutulong kami sa mahihirap. Puta, kawawa naman tayong mahihirap. Gamit na gamit tayo. Federico Mandako. Good evening, Sir Rox. May isang naligaw na naman na landas sa katauhan ni Inang na the chosen one daw siya. Baka may huntingin na naman si General Torre. Matindi ito. Isinusumpa na yung mga taga-Comelec. Baka matakot sila. At pagbigyan na ito na third time niya daw pagtakbo bilang senador. Marami na talaga ang nababaliw dahil sa takbo ng politika sa ating bayan. Mga mag-anak at company ng politika natin. Totoo yan, Federico Mandak. Talaga. So, mantakin mo yung tulpo. Si Rapi Tulpo lang sakit na ng ulo ni Atty. Libayan, madadagdagan pa ng 2 tulpo. Atty. Libayan, ewan ko. Wala maski tirahin yung mga tulpo, tumataas pa rin yung subscriber. Kaya hindi masisisi Atty. Lenny Robredo na hindi na siya pumasok dyan sa politika na yan. Dito na lang siya sa Naga. Anyway, pag maganda na ang takbo, baka pwede na siya ulit tumakbong presidente. Bakit? Si Digong, mayor, naging presidente. Si Atty. Lenny pa kaya, di ba? Anyway, ang kakamping intak yan. At marami pang nagigising na andang nasusuka na dito sa team unity nato, no? Ewan ko. Anyway, maganda naman daw ang ginagawa ni His Excellency. Pero tingnan natin. Kaso yung lineup naman na kinuha mo, His Excellency, sinama mo pa si Lito Lapid. Tuloy natin to. Faith and Trust, shout out. Naku po, pa-check up na lahat gustong tumakbo. Dapat dumaan lahat sa psychological test. May mga something ang mga utak, lalo na ang mga Dutch Devils Group. Totoo, yung Dutch Devils Group, Faith, parang wala lang sa kanila. ICC, wala. Tapos yung mga sinampa na plunder, kung ano-anong sinampa ni Secretary Liam, Senador Liam, Senador Trillanes, may nakapasok na troll, hindi ko naman sila binubura ko na lang, mga buwang din, kung ano pagsasabi, di ba? Wala akong panahon pumatol sa tanga. Gunggong, wag na kayo manood dito, kung tanga kayo. Ganun lang yun, no? Jack Roman Santa, shout out. Sa Kingdom Nation, libre tirahan. Kaya pinagtitira ni sila. Ikaw naman, Jack Roman Santa, no? The Kingdom Nation, libre tirahan. Kaya pinagtitira sila ni Kibuloy. Diba? Yung Kibuloy ka, hype ka. Elizabeth Iscare, shout out. October 17 yata, mga friend. Haharap si Kibulog sa Senado, abangan natin, Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Kaya yan disqualify, Sir Rox. Di naman niya kayang tustusan ang mga magiging gastos niyan at sana maisip ng mga kakandidato na ito, mag-isip muna sila kung kaya nga ba nilang maging senador. At Diyos na naman, may sayad ito sa utak.
itong babae na ito, nakakawala ito sa mental Xerox. Itakbo nyo na yan sa mental hospital. O baka naman. Hindi, dapat nga, dapat yun, agad, hinuli na agad, baka makakagat, baka hawa pa. Cassandra Daisy, shout out, Maraming may kulang ng pag-iisip dahil sa PhilHealth natin. Ay kulang ng coverage tulad ng mental health. Tapos lilipat pa sa pondo ng PhilHealth sa gobyerno instead na palawakin ang health services natin. Ay nako, Cassandra. Tsaka natin pag-usapan yan pag wala na Duterte. Cassandra Daisy, yes to Doc Willie lang, yes to Doc Willie lang para libre na ang mga health insurance natin. Yes to Toto Kausing para tao ang huhusga sa korte. Look para sa patas na sweldo natin, diba? O yan ang mga pwedeng boto. Huwag nyo kalimutan si Bunyog, mga friend. Elizabeth Iscario ulit. Dagdag comment ko pa po dito sa Comelec. Dapat maging stricto sila dito. Kailangan may degree holder at may GMRC, may magandang moral. Hay, nako. Kabaligtaran kasi ang nangyayari sa mga nangyayari sa mga nananalo noon, mga nakaraang eleksyon. Hay, kakahiya sa buong mundo. Mga walang alam sa batas at masasabi mong wala namang nagawa para sa bayan. O naman, Elizabeth, sarap kasi yung hamburger sa Senado. Kita mo si Kimo, Prince Sherby sa peda. Boy Lamon. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Matatawa, mamangha, magugulat, mapapatulala, mangunguli, mihanan. Tila ito po ang ating nararamdaman dito sa nagsusulputang mga aspiring candidate. Sobrang bilis po ng pagkikita namin ni Atty. Toto Kausing kasi po nakita ko vlog niya habang papunta ako sa meeting place ng kumari ko. Kaya po nag-chat ako na gusto ko siyang makita kasi half day lang po ang day off ko. Kaya yun, nakakatuwa ang promise niya. Gagawin niya ang lahat para maipanalo ang laban. Sobrang humble po nilang mag-asawa. After po naming magkita, pumunta naman po sila sa Macau. Ganun din po ako. Kung bumoto tayo, di ko kinukumpleto ang 12 candidates. Basta yung the best lamang nilalagay ko sa balota. O pares tayo. Nawa po ay maipanalo natin ang the best candidate para sa katinuan ng Senado at para sa ating mahal na inang bayan. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Maharilo Castro. George Alas, shout out. Nagbawas lang po si PRRD ng taong sobra dami na daw po kasi. Laging kawawa, lagi si Juan de la Cruz. Dihado lagi yung politiko. Pakabig at liyamado lagi. Elizabeth Iscari ulit. Si Rox, yung mama na yang nagmumura, baka mapatayan ng mga DDS, maging biktima ng EJK. Hope na sana, huwag naman. Ang lakas ng loob nitong pagmumurahin si Digong. Hay, yung mga senador nga at congressman, di ito magawa. Kahit nga sa pag-attend lang sa hearing ng Kongreso, sa Senado, di nila magawa. Buti pa itong mama na ito, sobrang tapang. Shout out sa mama na ito, di ba? George Alas ulit. Kung buhay yung mga bayani natin ngayon, sila yung pagpapatayin, yung mga politiko, tiwal at ninanakawan yung taong bayan sa kaban. Ito. Tomas Ashorwa. Shout out. Sorry, hindi sa Senado ang dapat niyang takbuhan. It's time na i-upgrade ang mga pasilidad ng mental hospital at marami nang nasisiraan dyan sa atin. Hay. Kalat ni Baya, shout out.
Diretso sa Senado 2025. Shout out Binibining Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat ka palagi ha. O, shout out Akira. Sabi ni Kalatni. Kalatni ulit. Good morning Kasani. Banat lang. Kasani, huwag mo silang tantanan. Halatira. God bless your family. God bless Kalatni. David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po Karox, good evening po sa lahat. Natawa naman po ako dun kay ating na senatorial aspirant. Sana nga po pinatakbo na siya kaagad ng Comelec. Pinatakbo palabas ng Manila Hotel para makauwi siya agad. Ay ano na po ang nangyayari sa mga kandidato natin. Kung hindi sobrang dunong ay mga hangin naman sa ulo. Sana nga po ay maluklok ang mga taong may totoong malasakit sa bansa at mamamayan natin. Totoo yan, David. Tayo na, isa sinasabi, puro magmamalasakit sa mahihirap ang mga bugok. Ay, nako, Panginoon. Arbelto Laer, shout out Karoke, duwag naman niya si Digong Duterte noon. Hinahamon ni Marroas ng sampalan. Sinagot siya ni Marroas na sampalan, pang babae lang yan. Magsuntukan tayo, bahagang buntot ni Digong. Karoke. Totoo. Sinabi na nga ni Trillanes tsaka ni Kawal di Carbonel, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, condolence ulit, my friend. July 7 Alcantara, shout out. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, my friend, shout out ha. Eman Escalona, anak, shout out. Sabi ni Prince Shervin, ay mahabaging umpisa pa lang, ito na naman, ano? Ay mahabaging langit, Lord, ano po kaya talaga ang nangyayari po sa aming napakagulong mundo? Grabe, ano po, Xerox? Ano po kaya klaseng pang-kontrabulate ang tinira po nitong si Madam Bet? Bet lang po ba, Xerox? Ang Bet Lopez daw. Sorry po kung namali po ang dinig ko. Pero Madam naman, no, grabe na pong epidemya ng mga salot at bugok ang inaabot naman sa ngayon. Ano ito? Ha? No? Basta, eto na naman, may isa na naman katulad mo. Hindi ko matapos, Tia Delica. No? Katulad mo na biglang susulpot na parang ikaw po yata yung nakawala. No? Dali, inom muna ako tubig. Tuloy natin, no? Ikaw yata yung nakawala na pinaghahanap ng mga taga-mental. Namumula na ako, Tia Delia. Grabe na talaga, Xerox. Di ko na po talaga kinakaya ang mga ganap. At para mo na pong awa, Madam. Bet Lopez. Kung medyo lumuluwag na po ang tonilyo mo, o baka kinakabag na po yata yung utak mo, itulog mo po yan, Madam. O kaya, inom-inom ka ng kumbantrin. Pang-kontrabulate at ng hindi ko matapos, Tia Delica mga tiyanak mo po sa utak at yan kumalma mo. At may masmasan ano po, kung sino man po bukas ko na tapusin to kay Tia Delica, no? Kung sino man po ang nagpakawala sa iyo, Madam, dapat isama mo po siya sa loob. Kung saan mental ka kung saan mental ka man po nakawala, wala po bang kamag-anak yan si Madam Xerox? Tumingin natin, Adele, kita mo naman, English speaking, ano ka ba? Bakit po nila pinabayaan na yan? O ikakalat-kalat sa pag-alaga?
Huwag ka nga, pantatlong ano niya na ngayon. Dinidisqualify siya 2 beses na, pantatlo na nga. Oh. Ikaw naman. No. No. Sobra na pong gulo ng mundo, ng pulpul na politika sa atin. Tapos etong si Madam Zombie, may pa-speech pang nalalaman. Ay nako, mga lecheng yawa naman talaga, Sir Rox. Nagsusulputan po talaga sila sa parang mga kabuti, Lord. Grabe na po nangyayari sa aming bayan. Hilumin mo po sana ang bansa namin. Di ko po alam kung ang dahilan po ng pagluwag ng kanilang topak at tornilyo dahil sa gutom o sobra lang po ang depres sa utak. Mahabagin langit, Lord, kaawaan mo po sana kami. Lipunin mo na po ang mga masasamang elemento na patuloy pong naghahasik ng lagim sa aming bayan. Kaawaan mo na po sana kami at hilumin mo na po ang aming bayan na grabe pong pagkalugmok sa pagmamanipula ng mga satanas sa paligid at mga salot na insekto na puro po mga wala sa tamang katinuan ng kanila pong pag-iisip. Have mercy on us, O Lord. Give us peace. Ikaw po sana ang maghari sa aming sobrang lugmok na bayan. Manahimik na po sana sa kanilang lungga ang mga may topak at palyado na po ang mga utak katulad ni Madam Betlo at ni Kibulok. Mga lecheng yawa, para nyo ng awa, magsitigil na nga kayo, mga buwisit, kinam. Naluha ako tayo, Tia Delica, sa totoo lang, napapaluha ako sa kakabasa nito. Bet Lopez ang pangalan niya, Tia Delica, hindi Betlog, ha? Alberto Ulaer ulit, Karoke. Pag si Romel Orcolio vlog, may bumaril at mamamatay, walang ibang pagbibintangan ang mga Duterte at mga followers ni Digong Duterte. Hindi kaya siya sinaniban sa demonyong espiritu ni Digong Duterte, Karoke. Librado Ludovico, shout out, ha. Blessed morning, Karox, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Di tumulong ka na lang kahit hindi ka nasa politika. Totoo yan. Rowan Jelly, Gerald Jelly, shout out sa inyo, ha. Mga anak-anakan ko yan dyan. Nandyan sa Canada rin to, librado, ha. Raul Rivera, welcome to the club. Yan ang totoong Pilipino. Nagmamahal hindi sa mga korap na miyembro ng mga magnanakaw na pamilya, dynasty, na mga bulok na trapo. Billy Bona, welcome to the club. The best ka, Romel. Totoo, bilib ako sa kanya. Rolando Resco, shout out. Tama ka, ginamit si Kibulog ng mga dutae sa mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Yun talaga yun. At saka, Rolando, paano magsasama yung sinasabing siyang appointed son hindi ba gagot ka lahat yung mga naniniwala dito, tapos yung kanyang best friend minumura yung Panginoon, di ba? Gago lang talaga naniwala dito, totoo lang. Alolalia, shout out. Tama si Madam, pera-pera para makatakbo sa mga posisyon sa gobyerno, dahil pag nanalo sila, hindi na mawawala ang korupsyon para makabawi sa mga ipinuhunan nila. Mistulang negosyo ng politika. Totoo yan, Alolalia. Ang lahat ng yan ay dahil tiwali din ang Comelec. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo yan. Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox, sa inyo may bahay. Blessed Sunday po. Blessed Sunday, Raul Villanada. Raul Villanada ulit. Kung tayo lang ang tatanungin at doon mismo sa pilot COC tayo ang pinaupo, malamang maraming tanggal sa eleksyon. Sa pintuan pa lang, DQ na. Totoo yan, Raul. Raul Villanado ulit. Ito may tama nga lang. Ito may tama nga lang. Karamihan puro tama ng korupsyon at anomalya. Tanggap. Raul Villanado ulit. Hindi ka kwalipikado, ating. Wala kang kaso ng korupsyon, plunder, pangulimbat ng pondo ng bayan. Yun.
Naintindihan mo, Ateng? Kailangan ano ka, meron kang kaso para ka makatakbo sa Senado, ha, Ateng? Ikaw pala the chosen one, eh. Dapat doon sa mental hospital ka pumunta, Ateng, ha? Modelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Hala, Malamanyakis pala siya. Ang tawa ko sa'yo, sir. Michelle Edwin, shout out, my friend. Chosen one sa Senado. Pumalakpak po ako. Isang kamay lang po naman. Di walang sound, Michelle. 3JC Hope, shout out, ha. Sir Rox, bibilib na sana ako sa babaeng yan. Biglang sinabi niya na siya the chosen one. Katakot naman, may female version pala si Gibbs. Oo, tamo. Ha? Mag-anak niya yan. Marami pa yan. Marami yan, ha? Nagkalat yung mga pastor na yan, eh. Oo, totoo. Ha? Shout out, my friend, Pastor Jun Lagon. O, yun, hindi buwang yun. Matino yun. Meron dito. Mapakita ko sa'yo, friend, Sherving ka, ha? Oo. Nanggagamot. Yung gago. Naipakita ko na yata yun, eh. Pero marami na rin nagago yun, Prince Shervin, oo. Jesus the Healer yata yung nasabi, no? Hype na yan. DJ Shop ulit, oh. Gusto pala niyang gumawa ng mabuti para sa mga Pilipino. The best she can do for the Filipino people, mapagkonsulta sa psychiatrist para ikabubuti sa sarili niya. Seriously, Sir Rox, this is not a bashing. Maliwanag namang she is exhibiting a lot of sign na isang may diferensya sa pag-iisip. Kaya pala, 2 beses na siyang hindi denied sa candidacy. Dito, agree ako sa Comelec. Pero, problema nga 3JC Hope. Pinagpapail pa, eh. O, diba? Dapat sa pinto pa lang yan, tumatawag na sa, dapat niyang kalagyan, gano'n. 3JC Hope ulit, oh. Bakit ba ang mga damuhong ito ginagamit pa ang pangalan ng Diyos para sa kanilang mga kawalangyaan? She hates politics pero pinagsisiksikan ang sarili sa politics. Saan ka ba pupunta? Saan na ba papunta ang Pilipinas? Kundi baliw o komedyante ang kandidato, mga gahaman sa pera ng bayan, o kaya ayaw nang umalis sa pwesto, ipapalit ang anak, asawa, kapatid, kalaguyo, etc. Naku! No comment. Gaya na sinabi ko, 3JC Hope ka, cancer ang sakit ng politika rito sa Pilipinas. Stage 5. At yun nga, kaya nangyayari yan dahil sa virus na hanggang ngayon ay patuloy na lumalaganap. Mas matindi pa sa tawag dito, sa coronavirus, Tanganisim virus. Walang gamot yan, walang ospital, hindi pa naiimbento ang gamot dyan, sa Tanganisim virus. Hanggang hindi nagagamot yan, wala kang gamot. Tanganisim virus nga, di ba? 3JC ulit, to. Sir Rox, kung gustong tumulong sa bayan, napakaraming paraan na hindi kailangang maging senador, congressman, mayor, at kung ano-ano pa. Malaking tulong na sa bansa ang magpanatiko sa ang magpakatino sa buhay. Magtrabaho ng maayos, huwag magtapon ng basura kung saan-saan, sumunod sa traffic law, huwag chismis ng chismis, magsimba lagi, mag-aral ng mabuti. Ang daming paraan para makatulong sa bayan nang walang gagastusin kahit isang kusing. At wala ring kukurakutin sa kaba ng bayan. Totoo yan. Gasgas na yung ibang linyang para makatulong sa bayan. Alam naman nating hindi totoo yan. Tayo, alam natin. Paano yung mga may sakit nga na Tanganisim virus, di ba? Kung gusto tumulong, huwag kayong kumandidato. Atensyon, Ipe, Bato, Bongo, Aimee, Duterte, hay, ang dami nilang mga linta, buhaya na nasa pwesto. Totoo yan, 3JC Hope ka. Mary Chat Kumpul, shout out. Hello from Bangkok. Oo.
Hoy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawang vlog ako. Nabisi na naman ako ngayon. Lord. Kawawang Juan de la Cruz. Putik yan, oh. Hay! Paano nyo tatalunin yung mga matulungin? Sa salita. Subscriber pa lang, milyon-milyon na. Diyos ko. Ang tatanga ng tao. Paulit-ulit, wag po kayong maniwala sa mga nakikita ninyo dito sa YouTube. Lalo na yung pinakikita yung pagtulong nila sa YouTube. Wala ho yan. Ayan, nangyayari na. Buong pamilya na ho nila. Mamaya pati katulong nila. Iboboto nyo na. Magandang gabi po mga boss. God bless.